Sa probinsya ng Capiz, may isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Tahimik ang paligid tuwing gabi. Tanging kuliglig at hangin lang ang maririnig. Pero may isang tunog na mas kinakatakutan ng lahat. Tik, tik, tik. Sabi ng matatanda, kapag narinig mo ang tunog na yun, may nagmamasid sa iyo mula sa bubong. Lumipat si Ana at ang kanyang pamilya sa bahay na minana ng lola niya. Buntis si Ana noon sa unang anak nila. Noong una, payapa ang lahat. Pero pagsapit ng ikatlong gabi, tik, tik, tik. Nagising siya bandang 2:00 ng madaling araw. Parang may matulis na bagay na marahang kumakatok sa yero. Baka pusa lang, bulong ng asawa niyang si Ramon. Pero gabi-gabi, sa parehong oras, bumabalik ang tunog. Isang gabi, nagising si Ana na parang may malamig na hangin sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang dumilat. Bukas ang bintana. At doon niya narinig, mas malinaw, mas malapit. Tik, tik, tik. Hindi nasa bubong, nasa mismong ibabaw ng kwarto nila. May aninong gumagalaw sa kisame, manipis, mahaba ang mga daliri, at tila may pakpak na kumikibot. Gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Biglang may pumatak sa kanyang tiyan. Mainit. Dugo. Kinabukasan, may nakita si Ramon sa likod ng bahay. Malalalim na bakas ng kuko sa dingding. Parang may umakyat. Nagpunta sila sa matandang albularyo sa baryo. Sinabi nito ang isang salita. Tik-tik. Ayon sa kanya, ang tik-tik ay kasama ng aswang. Siya ang nagbabantay at gumagawa ng tunog para iligaw ang mga tao. Kapag mahina ang tunog, malapit ito. Kapag malaas, malayo. At buntis ang asawa mo, dagdag ng matanda. Mas naaamoy nila yan. Gabi ng sumunod na araw, naghanda sila. May bawang sa mga bintana, may asin sa pinto, may dasal sa bawat sulok. 2:00, tahimik. 2:30, wala pa rin. Ngumiti si Ramon. Umalis na siguro. Pero mula sa ilalim ng kama, tik, tik, tik. Hindi ito galing sa bubong, hindi sa labas. Nasa loob na ng bahay. Dahan-dahan sumilip si Ramon sa ilalim ng kama. 2 matang mapupula ang nakatitig sa kanya at isang bibig na nakangisi. May mahabang dila na kumikislap sa dilim. Biglang namatay ang ilaw at ang huling narinig ng kapitbahay ay isang matinis na sigaw na naputol sa tunog ng pakpak na mabilis na lumayo sa gabi. Kapag may narinig kang tik, tik, tik sa bubong ninyo, huwag kang lalabas. Huwag kang sisilip. Dahil baka hindi na ito nasa bubong. Baka nasa likod mo na.